So, good morning po. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. So, isang magandang pagbati po ng magandang umaga sa mga kasama namin na sumasamba sa Panginoon via YouTube and Facebook Live. Although yan lang po yung opportunity nyo na makasamba sa Panginoon at hindi makasama sa fellowship or gathering ng mga mananampalataya ay just continue to worship the Lord and be in spirit of worship as you join us kahit po nasa Facebook or YouTube Live. So magpapatuloy po tayo sa ating series sa pag-aaral ng Book of Colossians. 4 na chapters lang po iyon at simula na po tayo ng chapter 2. Ang theme naman po natin sa buwan na ito ay what the church needs. Ano ba ang kailangan natin bilang isang iglesia? Sama-sama po tayong dumulog sa Panginoon at ipagkatiwala ang pag-aaral ng Kanyang salita. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pinagmumulan ng kaunawaan at karunungan at katalinuhan, dumudulog po kami sa iyo ngayon ng may pagpapakumbaba at umaasa na tuturuan niyo po kami at gagabayan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong salita. Aming idinadalangin na patuloy po kami na lumago sa aming buhay espiritual. Mas makilala ka pa po namin at ang Panginoong Jesus na nagligtas sa amin mula sa pag-aaral ng iyong salita na ito. Maging bukas din po ang aming puso at handa na matuto sa mga dapat naming i-apply sa aming buhay upang maging matatag ang aming pananampalataya. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming idinudulog sa ngalan po ng aming tagapagligtas at kinikilalang Panginoon na si Jesus. Amen. So, itinuturing po na one of the most important milestones sa physical development ng isang bata ay ang kanyang unang step sa paglalakad. So, one of the most important milestones po yan. No? Yung babantayan, kailan unang makakalakad ang baby o yung anak. So, it is very memorable para sa mga parents na makita yung unang paghakbang ng kanilang anak matapos ang maraming beses ng pagkabuwal at pagsubok na makatayo uli at makalakad. No? Then finally, nakaya na niya na maisagawa ang kanyang unang stable step sa paglalakad. So sa amin pong mag-asawa, naalala po namin yan, merong time pa nga pinepresyo na namin si Baby Rian na maglakad na. Pero nung time na iyon, although we failed to capture it sa cellphone, we were blessed to witness yung unang step ni Baby Rian. Nung nakita namin na unang paghakbang niya talaga. We were really surprised at that time na na-freeze kami. Hindi namin alam kung paano kami magre-respond. Pareho kami nakatingin. Tapos saka na lang po kami naka-react after ilang seconds. So it was a memorable day for both of us at indescribable yung tuwa na naramdaman namin at that time. Probably ganun din, no? Nakaka-relate po yung mga parents, no? Sa una nilang makita na naglakad ang kanilang anak. Pero ang question din po ba, ang tanong isipin natin, bakit nga kaya para sa mga magulang kakaiba yung joy na idudulot nung makita ang kanilang anak na sila ay nagsisimula ng maglakad? Ano kaya yung, anong reason bakit kaya bakit gaya gano'n, no? Malalim yung joy natin. Isang reason po na naiisip ko ay probably because we believe that walking is an important part of life. Di po ba? Dahil talagang gusto natin makita na ang ating anak makakalakad dahil para bang ang daming nakakonect doon sa paglalakad patungkol sa pagiging bahagi ng kanyang buhay. So, di ba, when you do your journey or adventure in life, walking plays an integral part of it. Dahil, di po ba, although hindi naman totally limited, may mga adventure at paglalakbay pa rin sa buhay na
posibleng hindi na magagawa kung ang isang tao ay hindi na makakalakad. Di po ba naintindihan natin iyon? Kaya we believe that walking is an important milestone para sa physical development ng isang bata. Agree po kayo? So, the question is, how about spiritual development? Does spiritual walking play an important role sa journey at adventure sa buhay ng isang Kristiyano? Now, we know that spiritual walking means living your life in Christ na. Lumalakad ka, namumuhay ka, na ang main goal mo is to follow Christ and so glorify God. So without that spiritual walking, of course, you cannot follow Christ. Kaya po, iyon ang nais nating tignan sa ating mensahe ngayon mula sa salita ng Diyos sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7. Binasa natin kanina. At ang title po natin for this Sunday is Walking in Christ. Walking in Christ. Tanungin natin ang ating sarili, nararanasan ko na ba ang isang buhay na naglalakbay kasama si Kristo? Tanungin po natin ngayon yan. Sa aking pamumuhay ngayon, as you think your life as journey, you are journeying in life, naglalakad ba ako kasama si Kristo? So yan ang itang isipin natin. And of course, we want to see yung ating buhay ay umuusad in Christ. But ito pong verses 6 to 7 na ito, of course, ay kasunod lang ng verses 1 to 5. At last time po, nakita natin doon sa verses 1 to 5, ang warning ni Paul about a deceptive teaching at kung paano natin malalabanan at mapagtatagumpayan iyon. So titingnan po natin ngayon, ano ang connection ng verses 6 to 7 sa verses 1 to 5. It must be connected kasi magkadikit lang siya ng mga passages. So, ang gagawin po natin ay itutuloy lang natin yung iba pang sinabi ni Paul. After nung mga sinabi niya doon sa verses 1 to 5, sapagkat may kinalaman yung susunod niyang sasabihin sa mga nauna niyang binanggit. And it is one thing to know, na katulad ng sinabi nga ni Paul about fighting and defeating deception, it is one thing to know how to defeat or to fight and defeat spiritual deception, and it is another thing to move on from there. Alam na natin, naintindihan na natin that we need to fight and defeat spiritual deception. But it isn't enough for us to just know it and be aware of it. We need, there must something na mangyari sa atin. So, yun po, yung sinasabi na kailangan nating gagawin in response doon nga sa worldly influence sa ating pamumuhay sa mundong ito. No, di po ba alam at naintindihan po natin ang Panginoong Jesus doon sa sinabi niya, sa prayer niya sa John 17:14 to 15, on how the Lord Jesus Christ understand ang isang tagasunod niya na namumuhay pa dito sa mundo. Ito po ang sabi niya sa John 17:14 to 15, na ibigay ko na sa kanila, ito yung time that pinapanalangin na the night before yung Passion of Christ, na ibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Itong prayer ng Panginoong Yesus. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan dahil nandun pa sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. So that's how we fight and defeat spiritual deception. It's not about, Lord God, please, pwede alisin mo na ako dito para hindi ko na maranasan yung deception o panlilin lang sa buhay ko. Sabi niya, ng Panginoong Yesus, hindi ko sinasabi na immediately alisin na lang sila. Ang aking dinadalangin ay iligtas sila sa masama. So if God would protect the believers of Christ from the evil one by making us aware of the spiritual deception around us and give us strength to defeat it, the question again, babalik natin, is what is next after that?
Ano ang kasunod ngayong alam na natin na may spiritual deception na kailangan nating labanan at gapiin? So yun po ang sinabi ni Paul sa sumunod na talata sa verse 6. Ganito po yung sinabi ni Paul, no? Colossians 2:6. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him. So alam po natin yan, no? Yung salitang therefore. Yung salitang therefore po dyan ay nagbibigay sa atin ng clue o ng hudyat na ang verse 6 ay conclusion na ni Paul. Sa mga nauna niyang sinabi, na yun nga yung warning niya, no, sa verses 1 to 5 at mga instruction niya. So sa madaling salita po, Paul expects a response from the Colossian believers doon sa mga itinuro niya sa verses 1 to 5, mga making them aware of the spiritual deception, at yung response na inaasahan niya na gagawin o mangyayari sa mga mananampalataya sa Colossus ay for them to walk in Christ. From knowing and understanding into application na. Mayroon talagang physical, tangible response na makikita sa isang Kristiyano na nakaunawa na that marami sa aking paligid maraming deception dyan. So eto na yung next na gagawin. Walk in Christ. Sabi sa version, ano kasi ito, ESV, sa NIV, sabi doon is continuously live in Christ. Live your life in the Lord Jesus Christ. So, yun po, yung isang kasunod na gagawin, lumakad at mamuhay kay Kristo. And kung mapapansin pa po natin dyan, so yung underlined na salita, as you receive Christ the Lord, no? As Christ Jesus the Lord. So ang pinapakita po dito ni Paul sa kanyang sinasabi ay ibinabalik, no, tinatawag ni Paul ang mga Colossians believers pabalik doon sa foundational teachings na itinuro sa kanila ni Epaphras nang sila ay unang naging Kristiyano at mananampalataya ni Kristo. Sabi nga, as you receive Jesus Christ the Lord. Ibig sabihin po, ang sentro ng karanasan ng mga Colossians believers na ipinapaalala ni Paul sa kanila ay yung confession that Jesus, yung confession nila, that Jesus Christ is Lord. Na sila ay nag-declare na sila ay nag-commit na. Meron ng decision sa buhay nila na si Jesus ang kanilang Panginoon. So iyon ang sinasabi sa kanila ni Paul na since tinanggap nyo naman nga si Christ na Panginoon nyo, so walk in Him. Lumakad kayo sa Panginoong Jesus. Kaya as they fight and try to defeat spiritual deception, they must continue their lives in the Lord Jesus Christ. Habang nilalabanan natin ito, tuloy-tuloy lang tayo sa pamumuhay natin kay Kristo na. So ibig sabihin, ito ang buhay natin before Christ, bago natin nakilala ang Panginoon, we are walking dyan and we are living in deception. Tayo namumuhay sa akala dati ay okay lang mamuhay na ginagawa yung mga bagay na iyon and you just want to follow your will, you just want to follow the desire of your heart. But this time, nung makilala na ang Panginoon at nabuksan na ang ating mga mata, hindi na yung dating pamumuhay ang ginagawa natin. Meron ng changes sapagkat we are already walking in Him dahil at this point, we receive Jesus Christ the Lord. Malinaw po yon. So, sa message po natin ngayon, tingnan po natin ang mga bagay na dapat nating palaging maisaisip, alalahanin at tatandaan bilang mga Kristiyano as we walk in Christ. Sa patuloy na pamumuhay natin. Kasi nung tayo po ay namuhay kay Kristo, hindi pa naman po tayo namamatay, di po ba? Ibig sabihin physically. Although we are already dead sa dati nating pagkatao, but still physically namumuhay pa po tayo. So ibig sabihin, meron mangyayari pa sa atin until the day na kuhanin na tayo ng Panginoon. So what should Christians keep in mind as they walk in Christ? Ano dapat natin laging tatandaan? So una po, tatlong bagay po ang tatandaan natin. Una, as we walk in Christ,
we must be rooted and built up in Christ. Be rooted and built up in Christ. So yun po yung karugtong na sinabi ni Paul sa verse 6. Ang sabi niya po doon, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him. So yan po yung isang sinasabi ni Pablo na description na anong mangyayari as you walk in the Lord Jesus Christ. You must be rooted and built up in Him. Ang ibig sabihin po nun, sa pamumuhay ng mga mananampalataya sa Colossae, dapat ang kanilang connection at ang bumubuo sa kanilang pagkatao habang sila'y nabubuhay, paano sila nade-develop, ay kay Kristo. Si Kristo na ang nagsusupply ng lahat ng kailangan niya sa pamumuhay niya. So dalawang images po ang makikita natin dyan sa sinabi ni Paul, yung rooted and built up in Christ. Ang unang image ay yung puno, di ba? Rooted, nakaugat. So yun isang image na maiisip ng mga Colossian believers doon, that they are rooted in Christ. At isa pang image ay yung building. No? Alam naman natin, di ba, yung unang building talaga ang solid ng foundation po yan. Katulad niya na yan po ay sa time pa ng Rome, pero nandyan pa rin because solid talaga yung foundation yan. So, ang ibig sabihin po ni Paul doon, sa dalawang image na yon, ang pinaka-point niya doon is your foundation. Ano ba ang pundasyon ninyo? Ano ba ang pundasyon mo bilang isang Kristiyano as you live your life? Saan ba iyan nakatayo at saan ba iyan nakaugat? Di po ba alam natin that kung ang isang puno ay malalim ang kanyang ugat at matibay ang kanyang kinakapitan, hindi po iyon basta-basta mabubuwal. Di po ba? Nakadepende ang katatagan. Kahit ganong kalaking puno iyan, nakadepende ang kanyang pagiging matatag at nakatayo sa tibay ng kanyang pagkakapit. Tibay ng pagkakapit ng kanyang ugat. So that is the kind of image that Paul wants you to think as a Christian. How strong is your root? How strong your faith in the Lord Jesus Christ? Kasi kung weak iyan, when situation comes na tinetest ka, babagsak talaga kung mahina ang pundasyon. So, ang implication po na sinasabi na iyon ni Paul sa kanila, sinasabi, di ba, after telling them sa verses 1 to 5 that this is the spiritual deception na kailangan yung labanan. So, ang implication po na sinasabi ni Paul na yan, that you must be rooted and built up in Christ, is, ang sinasabi ni Paul is parang ganito, if you, Colossian believers, are already, if you already have the fundamentals of Christian faith that is founded in Christ, your solid foundation, bakit pa kayo nakikinig at sumusunod sa isang panibago at kakaibang teaching na sumasalungat sa naituro na sa inyo that Christ is superior and above all? Di po ba? Nakita natin last week, di po ba? Yung argument ng dalawang teachers doon, sila Paul and Epaphras, and yung mga false teachers na yun na lumilitaw na nag-i-introduce ng panibagong teaching. So sabi ni Paul, if you are rooted and built up in Christ, if the Lord Jesus Christ is already your Lord and Savior, bakit nakikinig pa kayo dyan sa mga teaching na yan? You must reject them. You must not entertain them. Kasi natanggap nyo naman na si Jesus ang inyong Panginoon. So, your life must be rooted and built up in Christ na. Hindi na dyan sa mga practice na ini-introduce sa inyo. So alam niyo po, we need that kind of reminder even sa time natin ngayon. Di po ba? Do you agree? Kailangan po natin na palaging ma-remind sa mga ganyan na bagay. Lalo na kang ang dami-daming principle sa kaliwat kanan na mga impluensya ng mundo na ating kinakaharap. Dito po sa ating pamumuhay as we walk sa ating buhay. We need to be reminded that we must continue to live our lives in Christ na ang ating pamumuhay na ay lumalakad sa daan ni Kristo. Mahalaga po na ma-establish po natin sa mind natin yan. So that hindi po tayo maliligaw ng focus, ng tingin
Nakasento na po ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. And that, yun nga po, yung way of life na yon ay rooted and built up in Christ. Na ang ibig sabihin ay anuman ang naririnig natin at nakikita sa ating paligid, tayo po ay mananatiling nakaugat na sa katuruan ni Kristo. We always check it, no? Ang mga naririnig natin sa mga principles na yan, kahit parang ang daming nagla-like at nagugustuhan yung principle of view na iyon, we always put them under the light and scrutiny of the Word of God. Kahit ang daming naaakit sa mga ganoong prinsipyo at parang ang ganda sa pakiramdam, kung iyon naman po ay hindi umaayon sa itinuturo ng Panginoong Yesus, reject it. Huwag po tayong papayag na ma-impluwensya niyon kasi tayo po ay rooted and built up in Christ. Nung ako po ay nagkaroon ng opportunity na makapag-Bible study when I was still studying sa Bible school, nabigyan na po ako ng assignment na mag-Bible study sa isang pawn shop. Kung alam po natin yung RD Pawn Shop, so i-mention ko na yun kasi Christian po yung may-ari noon and inaalaw nila na magkaroon ng 30 minutes bago mag-open yung pawn shop na yon ng Bible study. So, habang nagba-Bible study kami, mayroong lumapit at nakalimutan niya palang isarado yung gate. Ano tawag doon? Sasanla ng kanyang ring na gold daw. So meron siyang ginawa, tapos chinek-check, kinis-kiss na ganyan, tapos sabi niya, hindi po pwede. Kasi hindi po totoong gold ito. Ay, ganun ba? Ay, sorry, akala ko gold ito. Sabi ko, ay mabuti ka ako, sabi doon sa manager, sir, mabuti alam mo i-check yung ganyan, hindi ka na loloko. Oo, pastor, talagang tinin kami kung paano i-check yung gold. So paano po ba chine-check yung purity ng gold? Kung totoo ba iyon? So ang unang gagawin is i-scratch yung gold sa isang black testing stone. So meron talaga silang para doon, i-scratch yon, and then yung naiwan na scratch doon, yung marka ng gold na naiwan doon, lalagyan yan ng hydrochloric acid and nitric acid. So ipuput yan sa acid. Kung may reaction, yung metal na yon, hindi pure o lower yung purity ng gold. Kasi ang gold hindi daw dapat nagre-react dun sa kind ng acid na iyon. So, alam niyo po, gaanoon din ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, ng mga Kristiyano, sa 1 John 4:1. Ang sabi po dyan, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Ang sinasabi po sa atin dyan, put everything na naririnig ninyo at mga itinuturo sa inyong paligid, even yung mga practices, under a test. If they are from God. Kung hindi iyon mula sa Diyos, reject it. Kasi nga maraming false prophets ang nandito sa mundo trying na iligaw ka bilang tagasunod ni Kristo. So, ang paalala po sa atin dito, huwag na lang po nating i-entertain ang mga iyon at ilaan na lang natin ang ating panahon at lakas sa mga bagay na higit na kapakipakinabang sa ating relasyon sa Diyos, sa ating pananampalataya kay Kristo. Kasi kung ano-ano po ang ating naririnig, baka mamekos-mekos na lang po tayo sa ating faith. Matornado. Biro lang po. So, ang ibig po sanahin natin dito, let your mind, sabi nga ni Paul, whatever is pure, whatever is white, whatever is acceptable, yan ang panatilihin natin sa ating isip. If your mind, by those teachings, is making you hostile sa people around you, well, you have to check it. Teka, mali na yata yung
hindi ganito nagtuturo ang Panginoong Yesus. Maybe I have to check something dito sa bagay na ito. Ano po? So, beware of what is influencing you because baka iba na pong mind ang mapasok sa ating isip. So, kaya po, patuloy po ang ating paalala sa bawat isa sa atin na we should never neglect making time to know the Bible well and discover in it the will of God for your life. Kasi that is how we are being built up in Christ. Kung hindi pa po natin nagagawa yung Bible reading and having a devotion, you may begin by having a 15-minute Bible reading and meditation, then let it go from there. Huwag po tayong ma-pressure that I have to read my Bible but you need to read it longer. Just spend 15 minutes, choose a passage that is enough for you to have a reflection and a one or two principles from the Bible or teaching ng Panginoon that will prepare you sa paglaban po natin sa mundong ito as we walk in Christ. Di po ba? Kung paano ang isang building ay matibay na binubuo by constructing it with quality materials, ganoon din natin dapat naisin na mabuo ang ating buhay with quality things. And we can only find it through the Word of God. So that your life may be built up on a strong foundation through the teachings and examples of the Lord Jesus Christ. Kaya po ang paalala sa atin sa unang punto na ito, let the Word of God and not the world build your life up. I-aim natin na ang salita ng Panginoon at hindi ang pananaw ng mundo ang magpatakbo at magbigay kulay ng ating buhay. So kaya po, let us always remember that as we walk in Christ, we must be rooted and built up in Him. Second po, pangalawa po na sinabi sa atin dyan sa talata is, as we walk in Christ, be established in the faith. Establish po natin ang ating pananampalataya. Okay, sabi po sa talata, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught. Pansinin po natin yung just as you were taught. Ang ibig sabihin po doon, yung pag-establish ng ating pananampalataya ay galing doon sa mga itinuro sa atin from the Word of God. That's how you must establish your faith. Yung pinaniniwalaan natin, pinanghahawakan natin sa ating buhay ay galing sa ating mga natutunan. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, love it when you are being taught. Love to learn. Huwag po tayong matakot na makokorek tayo because of some teachings in the Bibles na pinapresent sa atin. Because a Christian who loves to learn ay someone who is being established in the faith. No? So we have to remember din po kasi that as church, we are people of the book. Ibig sabihin, we are people of the Bible. We live and die in the Bible, for we believe that the Bible is the Word of God. Tayo ay nabubuhay at doon din tayo mamamatay sa salita ng Panginoon. And then, isa po sa pwede nating asahan sa Biblia na sinabi ng Panginoon ay yung sinabi sa Philippians. Sabi po doon, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Ang ganda po yung talata na ito. And gamit po ako ng illustration to further expound this. So naitanong nyo na po ba kung bakit walang kilay si Mona Lisa? Diba? Ngayon talagang bibili yan ng pangkulay, di ba? Sino may kulay dyan? Okay lang naman po yan, maganda pa rin. Pero si Mona Lisa, wala po siyang kilay, di po ba? Kaya popular na painting iyon. Ako rin po dati, ang paniniwala ko doon, kung bakit walang kilay si Mona Lisa, ay dahil hindi natapos ni Leonardo da Vinci ang painting na iyon.
Yun din po ba paniniwala nyo? No, akala ko noon, dahil sa masusi at maingat ang pagpipinta ni Da Vinci kay Mona Lisa, inabutan na siya ng kamatayan at hindi na natapos pa yung kilay niya. Until lately, habang pinag-aaralan ko po itong message na ito, nabasa ko sa news article ng CBS na dati pa lang may kilay at pilikmata si Mona Lisa. So according po sa news article na iyon, meron pong isang inventor, ang pangalan po niya is si Pascal Cot. Meron po siyang inimbento na camera, merong 240 megapixel na ginagamit niya to scan yung painting. No? At ang na-discover po niya, mayroong traces ng kaliwang kilay. Sabihin, merong traces na parang naipinta doon sa kaliwang bahagi, doon sa kilay ni Mona Lisa. Sabi niya, kumupas lang iyon dahil sa long-age restoration efforts na ginawa sa painting na iyon ni Da Vinci. At marami pa po siyang na-discover through the powerful camera. No? Da Vinci changed his mind. Ito ang na-discover niya. Da Vinci changed his mind about the position of 2 fingers sa left hand ni Mona Lisa. Pangalawa is her face was originally wider and the smile more expressive. Pero binago iyon at yun na yung kinalabasan. Kumbaga, dyan sa itsura na yan, mas wider pa. And may hawak-hawak si Mona Lisa na blanket doon sa kaliwang, di ko alam kung kanan o kaliwang kamay, but doon sa isang kamay niya, merong hawak-hawak na blanket si Mona Lisa, na hindi nga dyan makikita. Actually, nung binabasa ko to parang totoo ba ito? Pero nung nakita ko, CBS News, tapos talagang sa website nila, nakasalalay sa integrity ng CBS yung article na ito. So, naniwala na ako. Tama naman application sa kanina, no? Anyway, ibig pong sabihin, yung dating detalye na nandoon po sa painting ni Mona Lisa, gaya nga ng kanyang pilikmata at yung kanyang kilay, ay hindi na makikita pa because it already has faded. Sa pagdaan ng panahon at dahil na rin sa long-age restoration na ginawa sa painting. So sayang, no? Hindi natin makita, pero dahil nga doon, na-discover niya. Kaya ganyan na lang ang kinalabasan. Pero alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, sa pagdaan man po ng panahon at marami mang restoration ang gawin ng Holy Spirit sa iyo, dahil sa katigasan ng iyong ulo at mga kasalanang nagagawa, hindi pa rin po kukupas at mawawala ang iyong pananampalataya that is in Christ. Amen po? Because there is a promise and an assurance that our God who began a good work in you will bring it to completion hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. That is a promise. If there is something, there is one thing that God has already begun in you, God will assure it, I will finish it, my child. I will finish it. So hold on to that promise, kapatid. As you do your journey of life in Christ, be established in the faith. And kung gusto nyo po kung saan pa tayo magsisimula na ma-establish in faith, doon po sa pangako na yon, that God will take care of your faith. He will test you, He will help you grow, He may send you problems, but those problems will help you grow in Christ. Kaya we must respond to that problems or to those problems in a positive way. Hindi doon sa lalayo tayo sa Panginoon kasi mali po yung response na ginagawa natin. But the more we experience problems, the more natetest yung faith natin, the more po tayo tumingin sa ating Panginoon because we know that God is working something in you. He may be trying to remove something in you na nasisira talaga ang faith mo or na nahihinder yung magandang plano niya para sa iyo. The way God wants you to influence other people, baka na-distract yan o nahihinder yan ng mga bagay that you must give up. That is why God is working in you something
that will make you a better, not just a person, but a Christian. God intended you to be. So ang sabi nga po sa Philippians 2:12-13, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Clarify po natin yan. Medyo iba na liligaw po dyan. You have to work out your own salvation with a deep passion. It is not to work for your salvation. Mag-work ka para matanggap mo yung salvation. Since you are already established in the faith. Ang sasabi po dyan is to work out the salvation that you already have. There is faith sa puso mo. You have to work it out. Ibig sabihin din doon, you have to live out your life. Live your life as exercise ng iyong faith. You have to live it out saan ka man naroroon. Whether you are in the workplace, in school, in the community, or even in the social media. We always tell everyone that you must grow in faith. You must be mature. Kaya lang baka hindi po tayo nagmamature because we are not living out our faith. Kapag naka-encounter tayo na something in the community na natetest na yung ating faith, hindi natin iyon na ipapakita. Hindi po natin yun na ilalabas. But ang sinasabi ni Paul dito is work out your own salvation. You already have that faith, so work it out. Exercise your faith because yan ang intended ng Panginoon para sa iyo. So, yun po yung isang pangdapat nating tatandaan as we walk in Christ. That is to be established in the faith just as we were taught from the word of God. Lastly, as we walk in Christ, be abounding in thanksgiving. Overflowing, sabi sa kanina sa NIV, overflowing with gratefulness or with thanks. Ano daw po yung pagkakaiba ng isang Kristiyano sa hindi Kristiyano? Kung bibigyan kayo ng chance na i-differentiate. Kayo po, paano nyo i-differentiate ang isang Kristiyano sa hindi Kristiyano? Well, nakarinig po ako ng isang ganyan na pag-differentiate. Ang sabi po noon, check mo daw sa kung paano siya nauntog. Yung nauntog siya. Halimbawa, pag sumasakay siya sa jeep, di ba yung sa jeep, mababa yun. Madalas nga, nauuntog tayo doon sa pagsakay natin sa jeep. Kapag hindi daw po Kristiyano, galit po iyan kapag nauntog. Talagang pag upo pa lang yan, masama na ang itsura. Maghahanap pa iyan ng masisisi. Minsan nasisisi pa yung driver. Mababa kasi na, wala man lang ano yan. O kaya nagpatakbo ka kasi kagad. So galit daw po yan kapag nauntog. Pero kapag Kristiyano po, ang nauntog doon, ang sasabihin po niya malamang ay mabuti na lang hindi nagdugo. Salamat sa Panginoon. So ganun daw po ang pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Ang isa sa katangian po ng Kristiyano ay he or she is abounding in thanksgiving. You can really differentiate that from a believer and unbeliever. Yun po yung isang paalala ni Pablo diyan sa binasa na diyan sa Colossians 2 verse 7. As you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him abounding in thanksgiving. Nag-uumapaw ang pasasalamat sa ating puso. Kaya wala na pong mga problema ang talagang magdi-define sa atin na sobrang galit na lang tayo maghapon, galit tayo. We can always find a way to thank God for. Hindi na mamayani yung anger sa puso natin. So katulad po ng naranasan ni Pedro, isang example po kung paano ito natin makikita sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay po ni Pedro at ng mga apostol. So buksan po natin Acts 5:40-41. So diyan po sa kwento na yan, context lang po, sila po ay hinuli because of preaching the gospel at inoppress at persecute sa pagpipreach nga po nila ng gospel. At after nila na ikulong at parusahan, kinausap sila ng mga religious leaders doon at pinaalis na.
Pero binalaan sila na wag na kayong mangangaral ng salita ng Panginoon. Tapos ito po yung response nila sa verse 40. And when they had called in the apostles, talking about yung mga religious leaders, they beat them, hinampas, pinadusahan, sinaktan, and charged them not to speak in the name of Jesus. Wag na kayo magsasalita, and let them go. Pinalaya na sila. Then, talking about the disciples na, then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer. What? To suffer dishonor for the name. That's something na minsan struggle sa atin, di ba? Of course, we have honor na inaalagaan, pangalan na pinoprotektahan. Pero when we suffer dishonor, medyo magre-react na tayo. Pero dito, ang mga apostles, napahiya sila, na-dishonor sila, pero ang sabi nila, we are grateful because we are counted, ibinilang kami, worthy to suffer dishonor, alang-alang sa ngalan ng Panginoong Jesus. What a testimony. Di po ba kapatid sa Panginoon? A testimony na magandang, parang bang madalang idalangin, Panginoon, nawa magkaroon ako na ng pagkakataon. Hindi naman ipapahamak natin na sarili, pero kung lilitaw man po yan sa ating buhay, na we are still willing to count this honor in Christ's name worthy. No? Na parabang, thank you Lord God, naging worthy ako na mapabilang sa mga bagay na yan. So come to think of it po, mga kapatid. What is your suffering right now? Ano po yung mabigat na problema na iyong pinagdaraanan that makes you forget all the good things that Lord has given you? That instead of being abounding in thanksgiving, it makes you gloomy, it makes you hurting, and it makes you hostile. What are those things? You need to remember, kapatid, that your suffering has a purpose, katulad ng mga apostol. And it has a meaning. It should not steal your joy, and it should not prevent you to thank God still. Allow me po to present you portions of a script of John Piper's sermon. Hindi na po natin papanoorin. Ipakita na lang po natin kung ano yung sinabi niya sa video na yon. Kung paano po natin matatransform ang suffering into joyful thanksgiving. So ito po ang sabi niya sa isang message niya, sa sermon niya. Not only is your affliction momentary, not only your affliction light in comparison to eternity and the glory there, but all of it is totally meaningful. Every millisecond of your pain from the fallen nature or fallen man, every millisecond of your misery in the path of obedience is producing peculiar glory you will get because of that. I don't care if was cancer or criticism. I don't care if it was slander or sickness. It wasn't meaningless. It's doing something. It's not meaningless. Of course, you cannot see what it's doing. Don't look to what is seen. When your mom dies, when your kid dies, when you got cancer at 40, when a car careens into the sidewalk and takes her out, don't say, it's meaningless. It's not. It's working for you an eternal weight of glory. Therefore, do not lose heart. But take these truths and day by day, focus on them. Preach them to yourself every morning. Get alone with God and preach His word into your mind until your heart sings with confidence that you are new and cared for. Kanina tinanong po natin, ano ang pagkakaiba ng Kristiyano at hindi Kristiyano? Seriously, ang pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi ay in the way he or she give thanks. Sa mga Kristiyano po, malalim ang pinagkukuhanan ng ating pasasalamat.
Iyon po ay nanggagaling sa isang puso na bagamat nagdusa at naalipusta dahil sa paglilingkod kay Kristo at kahit na nakaranas man ng maraming pasakit at paghihirap, na natili pa ring tapat ang puso na iyan sa pagsunod sa Panginoon at sa pagpupuri sa Kanya. So surely that heart is and will always be abounding in thanksgiving. Huwag po tayong matakot sa suffering because that suffering may give you a meaningful thanksgiving to God. So mga kapatid, as we walk in Christ, let us be abounding in thanksgiving, always being aware of the goodness, grace, and mercy of God. So dyan po, paalala natin sa mensahe natin ngayon, as we walk in Christ, let us be rooted and built up in Him. Let us also be established in the faith. And lastly, never forget to be abounding in thanksgiving. Let it be seen with the way you serve the Lord, despite of many difficulties and hardship and pressure in this world. God bless believers. God bless my brothers and sisters in the Lord.